Kabanata 471. Basura. Muling nag-isip si Kyropter bago nagpatuloy, bukod dito, ngayong mayroon na siyang bounty sa dark web, dapat na maitala ang kanyang impormasyon sa opisyal na departamento ng panektik ng Celestial Empire. Hehe. Tumawa si Tyr Summers. Walang bagay sa mundong ito na hindi gagawin ni Darkshire. Patuloy na dagdagan ang iyong pagsisikap sa paghahanap para kay Darkshire. Kung mayroong anumang mga pahiwatig, sabihin sa akin kaagad. Oo naman boss. Dagdag ni Kyropter dahil sa pag-aalala, boss, kung talagang nasa Celestial Empire si Darkshire, ano ang gagawin mo? Kailangan mo ba ng headquarters para magpadala ng ilang lalaki? Hehe, kung saan man ako? Tyr Summers, ang lugar na iyon ay magiging headquarters ng Regal Palace. Mag-aalala ako kung hindi siya dumating. Pagkatapos noon, nag-aatubili na magsalita pa, tumango lang si Tyr pataas. Tumayo siya ng konti sa rooftop. Habang nakatingin sa ibaba, nilaibot ng mga mata ni Tyr ang mga tao sa ibaba. Bawat tao ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Ang kanyang utak ay gumana tulad ng isang supercomputer at higit na nakahihigit sa sinumang karaniwang tao sa pamamagitan ng ilang fold. Ilang beses pang hinampis ni Tyr ang likod ng ulo niya bago tumalikod para umalis ng rooftop. Sa daan pabalik sa Con City mula sa Stellar City, naramdaman ni Winifred Zia ang pinakamaliit na pagbabago sa ugali ni Tyr. Nag-alala ito sa kanya. Honey, anong nangyayari sa'yo? Bakit pakiramdam ko ay nag-spacing out ka mula noong paglalakbay natin sa Stellar City? Tanong ni Winifred. Ako ba? Natarante si Tyr. Hindi niya sinasadyang mag-isip tungkol sa mga bagay tungkol kay Darkshire, kaya paano pa rin makikita ni Winifred ang mali? Ayos lang ako. Umisi si Tyr kay Winifred. Ito ay isang nakaka-relax na ngiti. Marahil ay maraming mga issue lately na medyo napagod ako. Okay lang ako, sweetheart. Huwag mo akong alalahanin. Ngunit sa halip ay naging abala ka sa kumpanya sa buong oras na ito. Kailangan mong magpahinga. Natahimik si Winifred ng 2 segundo bago siya nagsimula, "Know that you've mentioned it, it has been quite hectic lately. Mahal, may naisip ako, pero hindi ako sigurado kung papayag ka." Ano ito? Tanong ni Tyr. Sumagot si Winifred, nakipag-ugnayan si Mr. Walker sa sikat na lokal na direktor na si Graham Cabot para sa kanya sa pelikulang Whitesnake: A Devastating Romance. Malapit nang magsimula ang opisyal na paggawa ng pelikula. Mauuna silang mag-shoot ng ilang mga eksena sa Goddess Mountain, at nangyari ang oras na iyon sa paligid ng National Day. Kaya naisip ko na maaari nating isama si Blair at sundan ang production crew sa Goddess Mountain para magbakasyon. Sure thing. Walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Tyr. Ang Goddess Mountain ay isang sikat na magagandang lugar sa timog. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan ng puting fog sa buong taon na parang ito ay isang fantasyland sa lupa. Maraming mga pelikula ng fantasy genre ang kinunan dito. Ang pelikulang Whitesnake: A Devastating Romance ay pangunahing kwento tungkol sa karakter, si Agnes White. Kaya, ang pelikula ay magsisimula sa kung paano si Agnes ay naging isang tao sa loob ng mga bundok. Ang pag-film dito sa Goddess Mountain ay pinakaangkop. We'll get mom and dad to come along as well. We've never actually went on a family before, so we should use this opportunity to have fun, dagdag ni Tyr. Oo. Ganun din ang naisip ni Winifred. Sa mga sumunod na araw, binalak ni Winifred na asikasuhin muna ang mga bagay sa autumn field bago magbakasyon habang si Tyr ay tinatamad. Bukod sa pagpili kay Blair papunta at pabalik mula sa paaralan, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa Wolf's Den. Ang pag-uugali ni Tyr ay itinuturing na hindi karaniwan dahil, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, siya ay nasa autumn field, nakukuha ng kanyang posisyon bilang security manager at pinananatiling ligtas ang kumpanya ng Winifred. Bihira siyang pumunta sa Wolf's Den dahil lahat ay nasa lugar na, kaya't walang masyadong dapat ipag-alala si Tyr. Gayunpaman, naglalakbay si Tyr sa Wolf's Den, medyo madalas lately. Ngayon, nandito pa si Tyr mula umaga hanggang hating gabi, hindi na lumalabas ng lugar. Pagsapit ng gabi, ang kabilugan ng buwan ay nakasabit sa kalangitan. Sa harap ng Wolf's Den, 2 itim na lobo na kalahating kasing tangkad ng isang may sapat na gulang na lalaki ang umuungol sa buwan. Oo! Ang kalangitan sa gabi ay napuno ng mga iyak ng mga itim na lobo na ito, na nagpapataas sa pagiging misteryoso ng Wolf's Den. Sa sandaling iyon, ang sunod-sunod na alon ng suntok na tunog ay patuloy na umalingaw-ngaw hanggang sa malaglag. Bam! Bam! Bam!
bam, bang. Sa loob, makikita si Tyr na inilalabas ang kanyang katawan. Ang toned muscle sa kanyang katawan ay nakaukit ng isang perpektong figure. Maging ang mga galo sa kanyang balat ay naghahatid ng kapangyarihan at kagandahan. Basang-basa na ngayon ang kanyang katawan sa pawis habang patuloy na bumabagsak ang kanyang mga kamao sa matipunong lalaki na may malaking katawan sa kabila. Ang matipunong lalaking ito ay si Matthew Collins. Sa ilalim ng mabagsik na pag-atake ni Tyr, si Matthew, na kasalukuyang nasa numerong 2 sa Wolf's Den ay walang paraan para makaganti. Gayunpaman, hindi pa nahugot ni Tyr ang 10% ng kanyang lakas. Mabagal. Masyadong mabagal, saway ni Tyr habang hinahampas si Matthew. How have you been training all this? Bakit ang bagal mo? Let me see your punches. Hit me. Nadama ni Matthew ang isang malaking pagpukaw sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kahit na ang sumuntok sa kanya ay ang kanyang pinaka-iginagalang na Tyr sa match ngayon. Master, sobra ka naman. Huwag mo akong maliitin. Umungol ng malakas si Matthew, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay agad na nombok habang ang mabagsik na enerhiya ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Boom! 2 kamao ang nagbanggaan. Si Tyr ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada, ngunit ang napakalaking figure ni Matthew ay pinalipad pabalik, na bumagsak ng husto sa lupa. Basura. Pinayuhan ni Tyr, na walang paggalang kay Matthew. Nakahiga ang huli sa lupa, hindi makagalaw. Nanlumo si Matthew. Gusto niyang bumangon ngayon at bugbugin si Tyr hanggang mamatay, ngunit wala siyang lakas. Ang iba pang miyembro ng Wolf's Den ay pinalibutan si Tyr ng pabilog, bawat isa ay may suot na natulala at nalilitong ekspresyon. Si Tyr ang numerong 0 ng Wolf's Den, ang kanilang ilong ay iginagalang si Brother Tyr, at isa rin siyang maladyos na pag-iral sa kanila. Bago ito, hindi kailanman kumilos si Tyr sa ganitong paraan, ngunit kamakailan lamang tila siya ay naging isang ganap na kakaibang tao. Bago ito, tuwing pumupunta si Tyr sa Wolf's Den, bihira siyang kumilos at laging composed. Gayunpaman, nitong mga ilang araw, malinaw na naramdaman nila ang pag-alit na aura na nagmumula sa pagkatao ni Tyr. Kabanata 472. Ang pangarap na Arhet. Lalo na ngayong gabi, si Tyr Summers ay parang galit na mabangis na hayop, na nagtataglay ng matinding kawalang kasiyahan para sa lahat ng tao rito. Gayunpaman, ang sama ng loob na ito ay nagmula sa hindi niya naabot ang kanyang mga inaasahan. Kaya naman, naiintindihan ng bawat miyembro ng Wolf's Den si Tyr, na napagtatanto na ginagawa lang niya ito para sa kanilang ikabubuti. Gayunpaman, noon pa man sila ay masipag. Pinisil nila ang bawat bit ng kanilang potensyal at naabot nila ang kanilang mga limitasyon. Ano pa bang gusto ni Tyr sa kanila? Sa sandaling iyon, ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay nagtataglay ng ilang mga pagkabigo sa kanilang mga puso. Tinulyapan ni Tyr ang bawat tao, suot ang parehong ganid na ekspresyon. Galit na inis kayong lahat, ano? Ang galing. Ilabas mo lahat ng frustrations mo. I didn't particular mean Matthew but all of you. You're all trash. Habang nagsasalita siya, sinugod ni Tyr ang isa sa mga miyembro ng Wolf's Den at pinaulanan siya ng suntok, na sinundan ng isang sipa, na natalo ang taong iyon. Lahat kayo, lumapit sa akin. Dagandong. Agad-agad ang lahat ay nagpakawala ng parang halimaw na sigaw ng labanan. And then, may sumuntok kay Tyr. Bam, bam, bam. Isang hanay ng mga ingay sa pakikipaglaban ang umalangaw-ngaw sa loob ng Wolf's Den na para bang isang ligaw na tigre ang sumugod sa isang bilog ng mga lobo. Ang number 4 nanograms Wolf's Den, si Stephen Cole, lumabas. Number 5, Ashblood, labas. Number 7, Vanessa Harris, labas. Fiona Jennings, labas. Jamie Sonder, labas. Martin Jakeman, labas. Itinaas ni Tyr ang kanyang kamao habang tinatawag ang pangalan ng bawat miyembro ng Wolf's Den. Sa bawat pangalan na kanyang tinatawag ay nagpapahiwatig na ang taong ito ay binugbog niya hanggang sa hindi na niya kayang lumaban. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 23 miyembro ng Wolf's Den sa ngayon ay ibinaba ni Tyr. Isa pa, hindi pa ginagamit ni Tyr ang buong lakas niya. Kung ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya, kahit na ang lahat ng mga miyembro ng Wolf's Den ay sabay-sabay na lumapit sa kanya, maaaring hindi sila tumagal kahit 1 minuto. Habang tinitingnan niya ang mga katawan na nakahandusay sa lupa, pinitik ni Tyr ang kanyang kamay. May dugo pa rin ang kamao niya.
Hindi na niya tinawag na basura ang mga miyembro ng Wolf's Den, ngunit hindi na rin siya tumingin sa kanila. Sa halip, inilipat niya ang kanyang tingin sa tuktok ng isang tumpok ng scrap na gulong. Kasalukuyang natutulog sa ibabaw ng pile ay si Torbert Octavius. Dahil madilim na sa labas, ang Wolf's Den ay nagkaroon ng napakalaking kaguluhan na nagaganap ngunit si Torbert ay mahimbing na natutulog na parang walang narinig. Bilang numero 1 ng Wolf's Den, maliban sa unang araw na pumunta siya rito para masigurado ang kanyang ranggo, hindi na muling lumaban si Torbert sa sinuman. Mali iyon. Nakipag-away siya kay Zeppelin Wayne pagkatapos noon, ngunit ang South Reverse Blade Maniac ay nauwi sa kanya ng isang panig. Pagkatapos noon, sa pinakamahabang panahon, matutulog si Torbert sa kanyang mga araw sa mga scrap na gulong sa loob ng Wolf's Den na ito. Maliban kung may espesyal na assignment si Tyr para sa kanya, matutulog lang si Torbert. Nang makabawi sa katahimikan ng shed, maririnig na ang mga hilik ni Torbert. Kakaiba at napakaritmo ng kanyang hilik. Nagkaroon pa nga ng tempo nito. Panay ang tingin ni Tyr kay Torbert. Pagkatapos, naglakad siya palapit sa natutulog na lalaki, hakbang-hakbang. Noon, gusto sana ni Master na puntahan si Rain pero nag-aatubili kang sumama. Malamang may dahilan. Hindi naman sa ayaw mo, pero pinagbawalan ka ni Master hindi ba? Torbert Octavius, makikita ko sa sarili ko ngayon kung ano ang itinuro sa iyo ni Master noon, bulong ni Tyr sa sarili habang lumalapit kay Torbert. Gayunpaman, mahimbing pa ring natutulog si Torbert na para bang hindi niya napansin ang pagdating ni Tyr. Boom! Hindi na ginising ni Tyr si Torbert. Isang suntok na lang ang ibinato niya sa lalaki. Isang mabigat na suntok kung saan hindi sinasadya ni Tyr ang sarili. Habang bumababa ang kamao niya, bumukas ang mga gulong na winasak ni Torbert, ngunit hindi umabot kay Torbert ang kamao ni Tyr. Ito ay isang medyo kakaibang eksena dahil si Torbert, na natutulog pa, ay misteryosong nakaiwas sa pag-atake ni Tyr. Ang nananaginip na Arhet. Sa sandaling iyon, kahit si Tyr ay naramdaman na hindi ito karaniwan. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang lakas at sinimulang salakayin si Torbert ng tuloy-tuloy. Bam bam bam. Ang sunod-sunod niyang suntok ay naiwasan ng isang natutulog na Torbert. Ang huli ay tila mabagal, ngunit ang kanyang mga paggalaw sa pag-iwas ay napakapino. Ano ito? Ungol ni Tyr. Ibinato ang isang huling suntok, na tangay ni Tyr ang nakatambak na gulong sa ibaba ng Torbert. Ang napakalaking pagsabog na tunog ay parang kulog na gumising kay Torbert. Sa kanyang maliksi na bilis, tumabi si Torbert bago nagunat ng sarili. Kinusat niya ang kanyang groggy eyes at tumingin kay Tyr. Tyr, anong ginagawa mo? Nang makita ang pananakot at uhaw sa dugo sa mukha ni Tyr, matinding pagkabigla ang bumungad sa ekspresyon ni Torbert. Nang makita niya ang lahat ng iba pang miyembro ng Wolf's Den na nakahandusay sa sahig, tumalon si Torbert sa takot. Tyr, ginawa mo ito? Tanong ni Torbert. Tama na. Tumanggaw si Tyr, umamin. Agad na kumunat ang noo ni Torbert. Ano ang nakuha mo sa mga araw na ito? Gayunpaman, umiling si Tyr, na nagpapahiwatig ng pag-aatubili na sagutin ang tanong ni Torbert. Then, his hands balled into fists and he lunged at Torbert. Ipaglaban mo ako ng buong lakas mo. Alam kong napakalakas mo kaya hindi ka matatalo sa isang world-class fighter. Noon, pumarap na si Tyr kay Torbert. Pakiramdam ng huli ay napipilitin siya sa isang sitwasyon. Medyo tamad si Torbert. Kung kaya niyang humiga, hindi na siya uupo. Kung kaya niyang huwag lumaban, hindi siya lalaban. Kaya naman, ayaw niyang kalabanan si Tyr pero parang wala siyang option ngayon. At kaya, sinimulan ni na Torbert at Tyr ang kanilang tunggalian sa loob ng Wolf's Den. Sila ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat at ang sumasabog na enerhiya mula sa kanilang mga kamao ay nagpadala ng mga kilati sa anit ng isang tao. Ang mga miyembro ng Wolf's Den na maaaring mapanatili ang kanilang kamalayan sa pamamagitan ng paghiga sa lupa ay nabigla sa labanang ito. Ang laban na ito ay muling nagpabago sa kanilang kaalaman kung gaano kalakas ang isang tao. Ang labanan ng dalawang figure na ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga video ng labanan na kinuna ni Matthew at ng iba pa sa Thailand. Kabanata 473. Ano ang nangyari sa nakaraan? Sa pinagsama-samang lahat ng miyembro ng Wolf's Den, tumagal lamang sila ng halos 3 minuto kung saan halos hindi na naglagay ng anumang lakas si Tyr Summers. Gayunpaman, ngayon ay malinaw na mas seryoso si Tyr sa pakikipag-usap kay Torbert Octavius,
At bilang isang tao lamang, nagawa ni Torbert na tumagal ng halos 5 minuto sa labanang ito. Boom! Sa wakas, malapit na sa ika-6 na bumagsak sa dibdib ni Torbert, at ang huli ay lumipad pabalik na parang isang kanyan. Ilang minuto, ang kamao ni Tyr kay Torbert ay bumagsak ng husto sa dingding sa likuran niya, na naglagay ng butas sa konkretong pader. Pagkatapos, gamulong ang kanyang katawan palabas ng Wolf's Den. Ang suntok na ito ay literal na nakakasira ng lupa. Ang malaking kaguluhan ay muling bumulaga sa lobo sa labas. Kaagad, ang Wolf's Den ay natatakpan ng nakakakilabot na alulong muli. Ginamit ni Tyr ang halos 60% ng kanyang lakas nitong suntok. Maging si Matthew Collins, na may napakalakas na katawan, ay agad na mamamatay sa isang hampas na ito. Gayunpaman, ang tila mahinang katawan ni Torbert ay makikitang bumangon kaagad pagkatapos, hindi man lang siya nagdusa ng matinding pinsala sa loob. Kaunting dugo lang ang dumaloy sa gilid ng bibig niya. Lumabas si Tyr sa butas ng dingding, itinaas ang kanyang braso sa pagtatangkang magpatuloy. Gayunpaman, walang magawang nakatingin sa kanya si Torbert habang nagsusumamo ng awa. Tyr, hayaan mo na lang ako. No. Umiling si Tyr. Torbert, hindi ito ang totoong lakas mo. Kailangan kong malaman ngayon kung ano ang itinuro sa iyo ni Master noon. The Dreaming Arhats 18 subduo ang Dragon Palms. Something like from the movie King of Beggars, tapat sa kanya ni Torbert dahil ayaw na niyang ituloy ang pakikipaglaban kay Tyr. Gayunpaman, umiling si Tyr. Tiyak na pinaglalaroan mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang itinuro sa akin ng Beggar King. Bagamat hindi niya sinabi sa akin ang pangalan, gusto ko itong tawaging 18 subduo ang Dragon Palms also. Ito ay isang bagay na magagamit ko lang kapag natutulog ako, paliwanag ni Torbert. Kung ganoon, matulog ka na, ngayon din. Pagkasabi noon, sinisingil muli ni Tyr si Torbert. Gayunpaman, nag-aatubili si Torbert na labanan si Tyr. Sa halip, tumalikod siya para tumakbo. Tyr, ang suntok mo, kagigising ko lang. Paano ako matutulog ulit? Ang dalawang lalaki ay nauwi sa isang larong habulan na tumagal ng ilang milya, sa wakas ay huminto sa isang maliit na Dallas Days. Talagang walang kalaban-laban si Torbert kay Tyr. Itinuring pa nga siyang mas mahina kaysa kay Tyr, ngunit ang bilis ni Torbert ay maaaring tumugma sa bilis ni Tyr. Noong siya ay pulubi noong araw, ito ay isang kasanayang sinanay mula sa paghabol ng mga ligaw na aso. Sige, tumigil ka na sa pagtakbo. Hindi na kita hahabulin. Pagkatapos ng karerang ito, tila biglang kumalma ang unang nabalisa na emosyon ni Tyr. Pagkatapos, sabi niya sa gilid ng burol, ninanamnam ang simoy ng gabi habang nagsisindi ng sigarilyo. Tumalikod si Torbert at bumalik kay Tyr, umupo sa tabi niya. Bigyan mo ako ng isa. Sumenyas siya kay Tyr. Inabot sa kanya ni Tyr ang isang sigarilyo at sinindihan ito. Parehong humahatak ng mahabang sigarilyo ang dalawang lalaki, pagkatapos ay pinutol ni Torbert ang kanyang sigarilyo bago bumaling kay Tyr at kinuha ang sigarilyo ng huli. Kumuha siya ng isang draw dito at ibinalik kay Tyr. Pagkatapos, kumuha ng 2 draw si Tyr bago ibinigay kay Torbert. Nagbabahagi ng sigarilyo, ang dalawang lalaki ay tumawa. Napakabilis ng panahon. Sa isang kisap mata, 8 taon na ang lumipas, ang hinaing ni Torbert na nakatingin sa malayong kalangitan sa gabi. Napabuntong hininga din si Tyr. Noon, sabay tayong gumala sa kalye. Ibinahagi natin ang tinapay na hiniling natin at nagsalitan din sa paghithit ng mga sigarilyong nakita natin sa mga basurahan. Haha, hindi ka pa marunong mag-smoke nung una. Tila naalala ni Torbert ang isang amusing memory. Naalala ko na muntik ka ng mabulunan sa unang pagkakataon na natuto kang manigarilyo. Actually, hindi ko pa rin alam kung paano ngayon. Kaya lang, may mga bagay na ayaw kong kalimutan, kaya may baon ako, sabi ni Tyr. Pihira itong seryoso, sagot ni Torbert. Tyr, minsan nararamdaman ko na kailangan mo ng nikotina para manhid ang iyong sarili. Anong nangyari sa'yo lately? Parang naging iba ka ng tao. Your behavior these days has made me recall something from the past. Naalala mo ba yung araw na hinabol tayo ng grupo ng mabangis na aso? Medyo naaalala ko, sagot ni Tyr. Noon, nasa lansangan tayo, nakikipag-away sa mga asong iyon para sa pagkain. Pagkatapos, hinabol tayo sa maraming kalye, at naalala kong nahulog ako at nahimatay. Paggising ko, nasa tabi mo ako, at patay na ang mga asong iyon. I've actually always been curious. Paano mo nagawa noon?
Paano mo napatay ang lahat ng asong iyon ng mag-isa? Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Torbert ay nagpatulala kay Tyr. Tyr, I've always kept this from you because I didn't know how to tell you the truth. But now, I have to tell you. Anong katotohanan? Naguguluhang tanong ni Tyr. Noon, hindi ako ang pumatay sa mga asong iyon. Ikaw iyon. Ako. Natigilan si Tyr. Anong klaseng biro ito? Malinaw akong nahimatay, at nang bumagsak ako sa lupa, kinagat ako ng mga asong iyon. Napuno ako ng mga kagat nang magising ako, kaya paano ko napatay ang mga asong iyon? Pero ikaw iyon, matigas na sagot ni Torbert. Nangyari ang mga kagat na iyon sa katawan mo noong nakikipaglaban ka sa mga asong iyon. At malamang nakalimutan mo na, ngunit duguan ang bibig mo noon. Dahil minunguya mo ang leeg ng dalawang aso. Biglang naging solemn na si Tyr. Torbert Octavius, hindi mo ako niloloko ha? Hindi. Itinaas ni Torbert ang kanyang kanang kamay na may 3 daliri lamang dito at sinabing, I can swear to the gods na ikaw ay tunay na mukhang sinapian noon. Namumula ang mga mata mo na parang demonyo. Natakot ako sa iyo, at sa tuwing natutulog ako pagkatapos, lagi kong napapanaginipan ang hitsura mo sa panahong iyon. Tyr, were you truly unconscious of what happened that night? Akala ko alam mo na, pero ayaw mo lang ilabas, kaya hindi na kita tinanong. Napailing na lang si Tyr. Wala talaga akong ideya. Kumunat ang noo ni Torbert. I think you're quite different from other people. Tyr, has anything similar happened this past few years while you were in Rain? For example, memory loss? And during this process, you became another person. Kabanata 474. Makeover. Napaisip si Tyr Summers bago sumagot, hindi. Oh, hindi ko rin alam. Pero wala pa akong narinig na nagsabi ng ganoon, kaya kung may nangyari man o hindi, hindi ko rin matiyak. Ngunit may ilang beses sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, bigla kong naramdaman ang aking sarili na nagiging mas malakas, at pagkatapos ay maaari kong patayin ang aking mga kaaway. Ang mga damdaming iyon ay medyo kakaiba. Kahit na hindi ko masabi kung ano talaga sila. Saglit na natahimik si Torbert Octavius bago siya nagpatuloy, ang ugali mo ngayon ay halos kapareho ng ugali mo noon. Ang iyong titig at ang puot na iyong ibinubuga ay eksaktong katulad ng sa iyo noong kinagat mo ang mga aso hanggang sa mamatay. So Tyr, anong nangyari sa iyo kanina? Baka dahil sa Darkshire, sagot ni Tyr. Darkshire. He can be considered my foe. A very powerful guy, ani Tyr. But recently, he's in a terrible state because of me. Akala ko imposibleng magpakita siya sa buhay ko ng matagal. Gayunpaman, mula noong araw na pumunta ako sa seremonya ng pagbubukas ng Stellar City Autumn Field Media, patuloy na nakikita ang anino ni Darkshire. Para siyang multo, patuloy na lumalabas sa aking larangan ng paningin. Tanong ni Torbert, sigurado ka bang nakita mo na siya? Hindi ako sigurado. Or should I say na hallucination ko lang yon? Isang hindi mailalarawan na pang-anim na kahulugan. Malamang hindi ako mapakali dahil buhay pa si Darkshire. Pagkasabi nun ay tumayo si Tyr at nagunat. Noong ako ay nasa Rain, mayroon akong malakas na sixth sense. Ito ay napakatumpak, ngunit hindi ako matatakot sa isang kalaban ng isang kaaway. Gayunpaman, ngayon, kailangan kong aminin na ako ay hindi kinabahan sa Darkshire. Tumayo na rin si Torbert. Iyon ay dahil mayroon kang masyadong maraming mga pangako ngayon. Ang asawa mo, anak yun mga kaibigan. Ngayon lang, binugbog at binugbog mo ang bawat miyembro ng Wolves Den dahil nag-aalala ka lang sa kanila, di ba? Sa palagay mo, kapag natagpuan ni Darkshire ang Wolves Den, sa kanilang magarbo na tirahan, ngunit hindi praktikal na mga kasanayan, sila ay magtatapos bilang isang tao sa ilalim ng mga kamay ni Darkshire. Kaya't ikaw ay nababalisa. Pagkatapos ng lahat, mula nang bumalik ka sa bansa, ang mga ito ang mga taong nakatagpo mo ay hindi kasing gulo ng mga tao mo sa Regal Palace. Sa kabuuan, wala pa rin silang kapangyarihan na protektahan ang mga ito sa ngayon. Medyo natahimik si Tyr. Siguro tama ka. Nanatiling tahimik ang dalawa sa mahabang panahon. Nang sa wakas ay tiningnan ni Tyr ang oras sa kanyang relo, 1:00 na ng umaga. Ang aking pang-anim na pandama ay palaging tumpak, kaya malamang na lumitaw si Darkshire. Torbert, tulungan mo ako sa isang bagay. Spill, sabi ni Torbert. Mula bukas, protektahan ang aking asawa at pamilya hanggang sa matalo ko si Darkshire.
Ano naman sayo? Tanong ni Torbert. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot si Tyr, nag-aalala ako na hindi ako magiging sapat. Habang si Torbert ay hindi karaniwang mukhang maaasahan, sa tunay ay masamang sitwasyon, kakayanin niya. Oo naman. Tumango siya bilang pagsang-ayon, walang pag-aalinlangan. Kaya, habang nagplano si Tyr na maglakbay kasama ang kanyang pamilya sa Goddess Mountain, si Torbert ay sumama. Dahil magbabakasyon sila, hindi na mananatili si Torbert sa kanyang maruming kalagayan gaya ng dati. Kinaumagahan, dinala ni Tyr si Torbert sa isa sa mga tindahan ng Autumnfield Group at binilhan siya ng mga damit. Pagkatapos, dinala siya ni Tyr sa isang hair salon para gupitin ang gusot na buhok ng lalaki, na nagbigay sa kanya ng masiglang hairstyle. Magkasing edad si Torbert kay Tyr, pero mukha siyang matanda dahil sa nakasanayan niyang get-up. Ngayong nagkaroon na siya ng makeover, medyo masigla at gwapo si Torbert. Hindi ko alam. Napahawak si Tyr sa kanyang baba habang sinusuri niya si Torbert na may kulubot na mga mata. Sino bang mag-aakala na after a makeover, you're actually a handsome man? Umalis ka. Hindi komportable si Torbert sa kanyang bagong hitsura. Ang kanyang kamay ay kahit na hindi sinasadya ay magkamot ng kilikili. May kasabihan na mahirap baguhin ang kalikasan ng isang tao, at malamang na ang ibig sabihin nito ay kay Torbert. Ipinatong ni Tyr ang braso sa balikat ni Torbert. Kipit na nagbibihis ng ganito. Kamukha mo talaga ang celebrity, Daniel Wu. Pagkatapos nitong bakasyon sa Goddess Mountain, bibilhan kita ng kotse para makakilos ka ng cool at maghabol ng mga palda sa harap ng nursing college. Paano yung tunog? Umikab si Torbert. Alis. Pagkatapos, nakahanap ng sulok ang lalaki at uupo na sana. Anong ginagawa mo? Agad na kumunot ang noo ni Tyr, nanlilisik si Torbert habang nagtatanong. Matutulog. Nasa lansangan tayo. Natahimik si Tyr. Ang masasamang ugali ay mahirap baguhin. Kinaumagahan, sumakay sa bus ang pamilya ni Tyr na may 5, kasama si Torbert, patungo sa Goddess Mountain. Habang ang Whitesnake production crew ay umalis mula sa Stellar City, ang grupo ni Tyr ay hindi tumuloy sa Stellar City upang makipagkita sa kanila. Sa halip, kinuha nila ang paglalakbay na ito ngunit dumiretso sa Goddess Mountain upang makipagkita sa mga tripulante. Ang National Day holiday ay isang peak time para sa mga paglalakbay. Ang mga sikat na scenic spot tulad ng Goddess Mountain ay nagbubulungan sa mga turista. Kaya naman, halos puno ang bus na sinakyan ng grupo ni Tyr. Ang pinakamasaya sa grupo ay siguradong si Blair Zia. Maaga siyang nagising kaninang umaga at inayos ang kanyang maliit na backpack. Ang binibini ay kaakit-akit at kaibig-ibig. Sa loob ng bus, nakaupo sa row sa likod ni Tyr sina Blair at Winifred Zia. Nang makaalis na ang sasakyan, walang tigil sa pagdaldal ang bibig ng dalaga. Mommy, pupunta ba tayo sa Goddess Mountain? Tanong ni Blair. Tama, nakangiting sagot ni Winifred. Nasaan ang Goddess Mountain? Gaano ba tayo katagal bago makarating doon sakay ng bus? Tanong pa ni Blair. Patuloy na sagot ni Winifred, hindi naman masyadong malayo ang Goddess Mountain, pero hindi rin masyadong malapit sa Can City. Mga 500 kilometro ito kaya aabot tayo ng mga 3:00 ng hapon. Okay. Tumango si Blair. Mommy, may mga Diyosa ba talaga sa Goddess Mountain? Meron, nakangiting sagot ni Winifred. Pagkatapos, sinimulan niyang ikwento kay Blair kung paano nakuha ng Goddess Mountain ang pangalan nito. Pagkatapos makinig sa kanya, isang malalim at pinanibik na tingin ang lumitaw sa mukha ni Blair. Mommy, once na nandito na si Autumn, lilipad ba ang mga Diyosa patimog sa isang tuwid na linya, tapos hugis arrow? Napatulala si Winifred. Paliwanag ni Blair, ito ang itinuro sa amin ng aming guro. Sinabi niya na kapag narito ang taglagas, ang mga Diyosa ay lilipad sa timog sa isang tuwid na linya, pagkatapos ay bubuo sila ng isang hugis ng arrow. Noon, hindi na napigilan ni Winifred at Tyr, Helen Cole, at ng iba pa ang tumawa ng malakas. Blair, tungkol sa gansa ang sinabi mo. Hindi mga Diyosa. Kabanata 475. Paglilibot ng konsensya. Ang malaking bus ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa Goddess Mountain, at ang kapaligiran sa sasakyan ay maayos. Si Tyr Summers at ang kanyang grupo ay sumali sa isang tour group ng kumpanya, ang Grassy Travels. Ang kanilang tour guide ay isang mukhang dynamic at masigasig na binata na nagngangalang Levi. Matagal nang pamilyar si Levi sa daan patungo sa kanilang destinasyon.
Nagpakilala siya ng maraming mito at alamat tungkol sa bundok ng Diyosa noong panahon ng paglalakbay, na naglalarawan sa kanila ng malinaw na ang kanyang kwento ay kaakit-akit kay Blair Zia. This grassy travel seems like a nice company. Hindi ba isa sila sa mga negosyo ni Mr. Tucker? Tanong ni Winifred Zia. Tumango si Tyr. Maliban sa mga negosyo sa hotel, si Drake ay kasangkot din sa industriya ng paglalakbay sa Con City, kaya ang kumpanya ng paglalakbay na ito ay dapat na isa sa kanya. Gayunpaman, ang industriya ng paglalakbay sa Con City ay hindi masyadong binuo, kaya hindi ito isa sa kanyang mga pangunahing negosyo. At this, Tyr asked Winifred with a smile, "What? Naiisip mo bang pumasok din sa travel industry, sweetheart?" Napaisip si Winifred bago tumango. Pinag-iisipan ko talaga. Mahal, huwag mong maliitin ang industriya ng paglalakbay. Sa sandaling umunlad ito, maaari itong magkaroon ng walang limitasyong hinaharap. Hehe, sweetheart, I think you're starting to become more and more business-minded. No problem. If you have such thoughts, I'll get Drake to expand into the travel industry once we return. Autumnfield will take over. Noon, nabanggit ko na kailangan nating bumuo sa maraming iba't ibang mga industriya para sa Autumnfield na lumago sa mga internasyonal na merkado. Ang industriya ng paglalakbay na ito ay tila isang magandang proyekto, komento ni Tyr. Maya-maya, malapit na maghapon. Ang bus ay nagmaneho sa isang istasyon ng serbisyo sa daan. Ang istasyon ng serbisyo na ito ay katuwang ng kumpanya ng paglalakbay, kaya sa tuwing may grupo ng paglalakbay ang Grassy Travels na patungo sa Goddess Mountain, pinapasok nila ang bus sa hintuan na ito upang payagan ang mga turista na kumain. Ang ganitong mga pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kumpanya ng paglalakbay at mga restoran ay isang pamantayan sa industriya ng paglalakbay. Dadalhin ng traveling agency ang mga bisita sa restaurant na ito at makakakuha ng rebate mula sa kanila. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga tour guide. Sa ganitong mga sitwasyon, hanggat ang mga tindahan ay hindi nagpresyo ng kanilang mga items sa napakataas na presyo o sinubukang gumamit ng mga hard sell na pamamaraan sa kanila, ang mga turista ay maluwag sa mga pamantayang ito. Pagkababa ng bus, pinangunahan ni Levi ang grupo sa restaurant sa service area. Inihain na ang tanghalian sa bulwagan ng kainan, na ang pangunahing pagkain ay nilagang, barbecue, at yulang. Ang iba't ibang mga pagkain ay mukhang nakakaakit at masarap. Noong una, inakala ng mga turista na ang mga pagkain na ibinibigay sa mga schedule ng tour group ay magiging mahal. Gayunpaman, ang mga presyo ng mga pagkain dito ay malayong mas mababa kaysa sa maraming iba pang mga lugar. I've been on so many tour groups, but this is the first time I've joined such a reliable one. Sumasang-ayon ako. Hindi lang nila tayo sinisingil, kundi mas magandang deal ang inaalok nila sa atin. Oo nga, ang bango ng lobster na ito. Pakiramdam ko ay tumataas ang gana ko. 2, please. Ang mga turista ay nag-alok ng magagandang papuri para sa pagkain dito. Malapit na rin ang tanghalian, at dahil maaga silang nagsimula kaninang umaga, gutom na ang lahat. Nang makakita sila ng napakasarap na handaan, nadagdagan ang gana ng lahat. Umiti si Levi sa grupo at sinabing, ang motto ng aming Grassy Travels ay to treat our customers like gods. Dahil lahat ay gumastos ng pera sa aming tour group, kailangan naming mag-alok sa aming mga customer ng pinakamahusay na deal at serbisyo. Ang iyong mga pagkain ngayon. Pumili lang ng kahit anong gusto mo. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng papuri sa paligid ng bulwagan, at pagkatapos, nagsimulang pumili ang mga turista ng kanilang gustong mga pagkain. Anong gusto ninyong kainin? I'll order. Nasiyahan din si Tyr. Wala siyang pakialam sa pera. Ito ay ang serbisyo na ginawa sa kanya na may pakiramdam na komportable. Daddy, gusto ni Blair ng steamed chicken, sabi ni Blair. Hehe, sige. Iuutos sa'yo ni Daddy yan. Inaplos ni Tyr ang ulo ni Blair. Winifred, Helen Cole, at ang iba pa ay walang anumang partikular na kahilingan. Dahil pampuno lang ito ng tiyan, wala silang pakialam sa kinakain nila. Nag-order si Tyr at Torbert Octavius. Masarap talaga ang mga pagkain sa dining hall na ito. Maganda ang hitsura nila at mabango. Ang tanging downside ay karamihan sa mga pagkain ito ay maanghang, na may napakakaunting magagaan na pagkain na inihain. Pagkatapos nilang magsimulang kumain, napagtanto ni Tyr at ng grupo kung gaano kabigat ang mga pagkain ito. Hindi lamang sila ay maanghang, ngunit sila ay maalat din.
Bagamat masarap ang lasa, unti-unting nauuhaw ang isa. Sa kalagitnaan ng pagkain, ang ilan sa mga turistang ito ay gustong bumili ng debating tubig o inumin. Titira at ang grupo niya ay pareho. Pagkatapos ng sobrang maanghang at maalat na pagkain, gusto nilang uminom. Gayunpaman, tinamaan sila ng hindi makapaniwalang sagot. Dahil sa pagpupulong ng truck ng tagapagtustos ng inumin na may isang aksidente sa pagpunta dito, ang dining hall at service station na ito ay nagkaroon ng inuming tubig o mga inumin na ibebenta ngayon. Kalimutan ng mga inuming ito, kahit ang pinakulo ang tubig ay hindi ibinigay. Nalito nito ang karamihan. Paanong ang napakalaking istasyon ng serbisyo ay walang kahit anong inuming tubig? Maraming turista sa bulwagan ang nagsimulang magreklamo. Ang ilan sa kanila ay humiling din sa mga tauhan ng dining hall na pakuluan sila ng tubig. Nang makita nila kung gaano kamura at masarap ang pagkain kanina, marami sa kanila ang kumain ng medyo. At ngayon, dahil sa maanghang at alat, sila ay natuyo. Gayunpaman, ang dining hall ay tila hindi tumugon sa bagay na ito. Napansin ni Levi ang kaguluhan sa emosyon ng grupo. Mabilis siyang tumayo. Matapos masulyapan ng relo sa kanyang kamay, sinabi niya, lahat, ang istasyon ng serbisyong ito ay talagang nahaharap sa isang kakaibang sitwasyon. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat para sa abalang naidulot. Gabi na, at malapit na ang alis ng bus natin. Sayang ang oras na manatili dito at maghintay na kumulo ang tubig. May inihanda tayong bottled water sa luggage compartment ng bus natin. Lahat, pakisuyo muna ang iyong tiyan, at magtiis pa ng kaunti. Dahil sa namumukod tanging mga serbisyo ni Levi sa paglalakbay, lahat ay nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Dahil sinabi ni Levi, hindi na nagrereklamo ang mga turista. Tiniis ng lahat ang kanilang uhaw at tinapos ang kanilang pagkain bago bumalik sa bus. Hindi rin nagsisinungaling si Levi. Nang makasakay na silang lahat sa bus, may naglipat ng ilang kahon ng bottled water mula sa luggage compartment ng sasakyan. Kabanata 476. 400 ang isang bote. Nang makita ang bote ng tubig, maraming turista ang nagsimulang lumunok ng husto. Sinimulan pa nilang isipin ang napakasayang sandali nang maubos nila ang tubig, pawi ng kanilang uhaw. Levi, bigyan mo ako ng bote. Namamatay ako sa uhaw. Isa sa agad na pumunta ang mga turista, pinahaba ang isang braso para sa debating tubig. Gayunpaman, agad silang pinigilan ni Levi. Nakangiting sagot niya, huwag kang magmadali. Kapag nakasakay na tayo sa bus, sapat na para sa lahat. Kung kukuha ka ngayon, baka masira ang utos. Maghintay ng ilang minuto. Kapag nasa loob na ang lahat, ako'y magbibigay ng tubig, okay? Ang turistang ito ay maaari lamang sumuko at pumasok sa bus na nagtatampo. Maya-maya, bumalik na sa kani-kanilang upuan ang bawat pasahero. Humandar na ang bus at nagsimulang umusad muli patungo sa Goddess Mountain. Levi, distribute ka ng tubig dali. Maanghang at maalat ang tanghalian kaya namamatay ako sa uhaw. Oo, bigyan mo kami ng tubig. Naubos na namin yung tubig na dinala namin, pero nauuhaw pa kami. Ilang saglit pagkaalis ng bus, muling nagudyok ang mga pasahero. Pagtayo sa unahan, makikita si Levi na nakangiti habang sinusuri ang mga pasaherong sakay bago tumango. Yumuko siya at inabot ang isang bote ng mineral water. Masyadong maalat at maanghang ang tanghalian ngayon. Dagdag pa, walang supply ng inumin, kaya naiintindihan ko kung gaano katuyo ang lahat ngayon. So next up, I'll be sell these bottles of water to everyone. Mahinahon na sabi ni Levi na buo ang ngiti. Kaya naman, maraming tao ang nakaligtaan na binanggit ni Levi ang pagbebenta ng debating tubig kaysa sa pagbibigay. Hindi napigilan ng isa sa mga pasaherong nakaupo malapit sa harapan. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito na tila nasa edad 40, ay hindi namamalayan para sa bote sa tabi ni Levi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Levi, at hinampas niya ang likod ng kamay ng babae. Nag-iba ang tono niya sa tono ng ibang tao. Anong ginagawa mo? Biglang pangiinis ni Levi na ikinagulat ng babaeng ito. Nakatitig siya kay Levi, nalilito. Anong ginagawa ko? Kumuha ako ng isang bote ng tubig. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ngumiti si Levi. Gusto mo uminom ng tubig? Oo naman. Pero kailangan mo munang magbayad. Bayaran. Natigilan ng medyo may edad na babae.
As if she sensed nothing wrong from Levi's words, siya ay kumuha ng isang papel at ibinigay kay Levi. $1. Anong klaseng biro ito? Sabi ni Levi habang kinukuha ang QR code sa dashboard. It's $400 for a bottle of water. Yung mga walang sapat na cash, we accept bank transfers. Ano? Sa isang iglap, tumahimik ang boss ng ilang segundo. Pagkatapos nito, sumabog ang mga boses ng protesta sa buong paligid. Ilang sentimos lang ang halaga ng bottled water, pero ibinebenta mo ito sa halagang $400. Hindi ba ito isang pagnanakaw? Oo. Levi, banibiro mo kami diba? Ang joke mo masyado. Masyado kang agresibo sa pera. Hindi lang ang mga turista ang nataranta, maging sina Winifred Zia, Helen Cole, at ang kanilang grupo ay nataranta. Para sa mga tour group na manloko ng mga customer ay karaniwan, ngunit ang paraang ito ang una sa kanila. Sa sandaling iyon, tila natauhan na ang mga turista. Hindi nakakagulat na ang pagkain sa dining hall ng service station ay napakamura. Hindi nakapagtataka na sila ay naging napakaalat at maanghang, at hindi man lang sila nagbebenta ng mga inumin. Tinusubukan ng mga taong ito na gamitin ang paraang ito para manloko ng mga customer. Ngayong nauuhaw na ang lahat at nangangailangan ng tubig, sadyang tinaasan ni Levi ang presyo ng deboting tubig na nagkakahalaga ng ilang sentimo hanggang $400. Mayroong mahigit 60 pasahero sa bus na ito. Kung ang bawat tao ay bumili ng isang bote, iyon ay hindi bababa sa $20,000 ang kita. How hateful! Ang mga tour group na ito ngayon ay gagamit ng lahat ng uri ng paraan para manloko ng pera. Maging si Torbert Octavius ay naiinis dito. At minasahe ang kanyang mga templo at umiling. Ang biyena ni Tyr na si Helen, na may prangka na personalidad at maikli ang ugali, ay nag-alab sa galit. Akala ko nakahanap kami ng isang maaasahang grupo ng paglalakbay, ngunit sino ang nakakaalam na sila ay napakasama. Agad namang lumingon si Helen kay Winifred at sinabing, Winifred, bagamat may pera tayo ngayon, hindi sila tumutubo sa mga puno. Talagang hindi natin bibilhin itong bottled water. Si Tyr naman, kanina pa siya nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana na parang walang pakialam sa nangyayari sa boss. Kakaiba ang kinikilos niya nitong mga araw na ito. Marahil ay dahil mayroon na siyang pamilya at mga kaibigan, kaya binibigyan siya ng matinding pressure ni Darkshire. Isa pa, mula nang sabihin sa kanya ni Torbert ang tungkol sa pangyayaring iyon sa mga aso noon, unti-unting naging malinaw sa kanyang isipan ang ilang alaala ni Tyr. Sa nakalipas na 6 na taon sa Rain, ang estado ng pag-iisip na ito ay tila ilang beses na lumitaw. Ang hindi makontrol na estadong ito. Sa ngayon, ang mga negatibong emosyon ay kumalat sa buong bus, at ang mga bagay ay tila hindi na makontrol. Ipinakita na ngayon ni Levi ang kanyang tunay na kulay. Ang unang mainit at masigasig na lalaking ito ay nagmumukha na ngayong isang malupit na malupit. Tumahimik ka. Masungit ang boses mula sa mikropono, ngunit walang pakialam. Nagpatuloy ang lahat sa pagrampa. Tapos, nagmura na lang si Levi, shut up. Pingi ba kayong lahat? Habang nagsasalita siya, sinadyang itumba ni Levi ang mikropono sa katabing upuan niya. Napuno ng ear-piercing electric static sound ang nakapaloob na espasyo. Curse. Agad na tumahimik ang mga taong nagkakagulo. Maging si Blair Zia ay natakot na hindi niya namamalayan at tinakpan ang kanyang mga tenga, na nakatitig sa takot kay Winifred. Mabilis na hinawakan ni Winifred si Blair para i-comfort ito. Nang tumahimik na ang boss, ginisya ni Levi bago muling itinaas ang mikropono. Ikinawi niya ang bote ng tubig sa kanyang kamay at sinabing, pahintulutan kong ipakilala ang produktong ito. Ito ang aming espesyal na ginawang malinaw na tubig. Ito ay kinukolekta mula sa isang bukal sa Goddess Mountain, na sinala ng husto at nakabalot. Sa sandaling inumin mo ito, maaari nitong ianggat ang iyong mga pandama at pahabain ang iyong buhay, kaya tiyak na hindi ito ang ordinaryong mineral na tubig na nagkakahalaga ng ilang sentimo, tulad ng sinabi mo. Ang halaga namin para sa deboting tubig na ito ay humigit kumulang 300 at kumikita lang kami mula rito. Huwag masyadong matigas ang ulo. At saka, tigang na kayong lahat ngayon. I can guarantee you na pagkatapos mong uminom ng isang higop, hindi ka na mauuhaw. Kabanata 477. May mali. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Pagamat pinunit ng mga label ang mga bote ng tubig na ito, ang disenyo ng bote ay kabilang sa tubig ng isang murang tatak. Akala ba niya mga walang isip sila?
Kung ibinebenta mo ito sa halagang $400, hindi na lang tayo iinom. Nilipas ang uhaw pagkatapos natin itong tiisin ng kaunti. Tama. How could you do such thing? For $400 a bottle, even valuable nectar doesn't cost that much. Spring water. Sinong niloloko mo? Nagsimula na namang magprotesta ang mga pasahero. Hindi lang sila bibili. Ngunit posible ba ito? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Levi, ang bawat isa sa inyo ay kailangang bumili ng kahit isang bote. Kung ayaw ninyo, maaari ninyong subukang tumanggi. Sa unahang hanay, ilang malalaking lalaki ang tumayo. Ang kanilang malalaking katawan ay natatakpan ng mga tato, at sila ay nagsusuot ng mabangis na ekspresyon. Ang isa sa mga lalaki ay may hawak na isang kahon ng tubig at nagsimulang ipamahagi ang mga ito sa bawat pasahero habang ang tatlo naman ay nangolekta ng pera sa likod niya. Ang mga pasaherong ito ay mga ordinaryong tao na hindi pa nakakita ng ganitong mga sitwasyon, kaya sila ay natakot. Hindi nakakagulat na si Levi ay naglakas loob na maging napakalakas. Nasa bus na ang mga tauhan niya, at mukhang hindi sila pala kaibigan. Agad na natakot ang mga turistang kanina pa nagbubulungan tungkol sa pagtanggi na bumili ng tubig dahil may nakita silang mga punyal na nakasabit sa mga bewang ng malalaking lalaking ito. Kung walang pagpipilian, ang mga pasaherong ito ay maaari lamang magbayad upang maiwasan ang mga kasawian. Ang lahat ay naglabas ng $400 na ayaw bilhin itong mineral na tubig na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo. Gayunpaman, hindi lahat ng nasa bus ay duwag. May mga matatapang na kaluluwa pa rin. Kapag ang malalaking lalaki ay naabutan ng isang binata na may suot na salamin, tinanggihan niya ito. Mukhang nasa early 30s na ang lalaki, nagsuot ng puting kamiseta at maamo ang ugali. Siya ay dapat na isang guro o isang manggagawa sa opisina. How dare you blackmail people in broad daylight? Patay na ba ang mga batas sa bansang ito? Kahit sinong gustong magbayad nito ay magagawa ito. Pero hindi ko gagawin. Kung mayroon kang lakas ng loob, subukan mo ako. Tumanggi akong maniwala na ang mga hamak na tulad mo ay susubukan ng anumang bagay na labag sa batas sa legal na lipunang ito. The guy rambled on with annoyed tone as if he was transformed into a warrior of justice. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono, handang kumuha ng video para mangolekta ng anumang ebidensyang kriminal. Ang malalaking lalaki ay hindi nabigla, ngunit sa halip, natuwa. Inagaw ng karamihan sa harapan ng telepono ng lalaki at binasag ito sa ulo ng huli. Napahiyaw ang lalaki, mamukol agad ang ulo niya. Ang lakas ng loob mong kausapin ako tungkol sa batas. Ako ang batas. Talunin mo siya. Dalawang malalaking lalaki ang lumapit sa likuran at nagsimula pagsuntok at pagsipa sa lalaki. Tinakpin ng lalaki ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso at patuloy na sumisigaw. Ang kanyang mga salamin ay pinalipad pa sa panahon ng mga pag-atake. Bibili ka ba o hindi? Tanong ng malaking lalaki. Yes, I'll buy it. Umiiyak na yung lalaki. Hinagisan siya ng 3 bote ng tubig ng malaking lalaki. $1,500. Hindi na naglakas loob na magsalita pa ang lalaking salamin habang ang ibang mga pasahero ay nabigla sa katahimikan. Ang ilan sa mga turista na gumastos ng $400 upang bumili ng isang bote ay nagsuot pa ng mga bastos na ekspresyon na para bang sinuwerte sila sa paggastos lamang ng $400. Matapos masunuri na ilipat ng lalaki ang $1,500, nanunuya si Levi na nagtaas ng boses. Open your eyes wide. Magbayad ka na lang at bumili ng tubig, ang hindi ay haantong sa ganito. Dahil may set ng halimbawa, walang ibang gumawa ng tunog. Ang mga tao sa likod ay maaari lamang pumili na magbayad para sa debating tubig. Palibhas ay nasa mababang kalagayan, maaari lamang silang magpasakop upang maiwasan ang kasawian. Kung hindi, hindi lamang sila matalo, ngunit mapipilitin din silang bumili ng ilang mga bote, at iyon ay talagang walang kabuluhan. Maya-maya lang ay nakarating na ang leading largeman sa grupo ni Tyr. Kinakabahan sina Helen Cole at Jacob Zia habang si Blair ay nakabaon ng ulo sa mga bisig ni Winifred na mukhang takot na takot. Gayunpaman, maliban sa kaba, lahat maliban kay Blair ay hindi natakot dahil alam nilang walang sinuman sa mundo ang maaaring bubuli sa kanila ni Tyr dito. Blair, huwag kang matakot. Nandito si Daddy, pag-alo ni Winifred kay Blair. Gayunpaman, medyo kakaiba ito. Logically speaking, si Tyr na nakaupo ng isang row sa harap nila, ay dapat kumilos na ngayon. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi kumikilos si Tyr. Nakatingin pa rin siya sa labas ng bintana na parang may bumabagabag sa kanya.
Ang malaking lalaki ay naghagis ng 2 bote kina Torbert at Tyr, na nag-uutos, iyan ay $800 sa kabuuan. Sa wakas ay tumalikod si Tyr na patuloy na nakatingin sa labas at sinabing, "Beat it." Akala ng malaking lalaki ay mali ang narinig niya kay Tyr. Matapos mabigla sandali, nagtanong siya, "Ano ang sinabi mo, brat?" "Bugbugin mo." Ulit ni Tyr. "Natutulog ka ba nung binatukan yung lalaking may salamin kanina?" Cut the crap and pay up. Hindi na nagsalita si Tyr habang nilabas ni Torbert ang wallet niya sabay ngisi. Naglabas ng isang stack ng cash, walang pakialam na sinabi ni Torbert, "We have the cash. But do you have the guts to take it?" Ha! Ahaha! Nagtawanan ng malalaking lalaki habang ang mga pasahero sa paligid ay binaril ng mapang-asar na tingin kay Tyr at Torbert. Isang mabait na babae sa tabi nila ang humimok, "Bata, subukan mong huwag manggulo ng iba. Kung ang pera ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga sakuna, huwag kang padalos-dalos." Itinaas ni Levi ang kanyang mikropono dahil sa pagkainip at sinabi sa malalaking lalaki, "Huwag na kayong magsalita ng walang kaparirikon at ibigay sa kanya ang natitirang kahon. Bayaran ninyo siya." Nagbantang ekspresyon ng malaking lalaki at inabot ang salansan sa kamay ni Torbert, naghahanda na sundin ang utos ni Levi na ibenta ang natitirang kahon ng tubig kina Torbert at Tyr. Pinaikit ni Torbert ang kanyang mga mata, handang kumilos. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw ay biglang tumayo si Tyr sa tabi niya. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang palso ng malaking lalaking ito, at sa isang malakas na pagpisil, isang hysterical na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa sasakyan. Dahil dito, nagdilim ang ekspresyon ng iba pang malalaking lalaki habang nagkukulitan sila na nakapalibot kay Tyr. Si Tyr ay mukhang hindi kapani-paniwalang nananakot ngayon. Na may ekspresyon at nakakuyom ang kamao, isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang sumabog mula sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang temperatura sa bus ay tila bumaba ng husto, na naging malamig na impyerno ang lugar na ito. May mali. Kabanata 478. Tyr on a rampage. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Torbert Octavius nang lumingon siya kay Tyr Summers. Ang aura na ito ay pareho sa pinakawalan ni Tyr noong gabing pinatay niya ang mga asong iyon. Hanggang ngayon, ang hanging ito ay nagpadala pa rin ng panginginig sa kanyang gulugod. Para bang ang Tyr Summers sa sandaling ito ay hindi ang Tyr Summers na dati niyang kilala. "Tyr, huwag kang padalos-dalos." Agad na tumayo si Torbert dahil alam na niya ang susunod na mangyayari. Ang mga lalaking ito ay walang alinlangan na papatayin tulad ng mga ligaw na aso noon. Nagmamadali siyang lumapit para pigilan si Tyr. Bang! Isang suntok at lumipad pabalik ang malaking lalaki bago si Tyr. Dahil sa malakas na puwersa, nabangga ang lalaki sa kanyang kasama sa likuran niya, at napaatras ang dalawa. Samantala, ang suntok na ito ay pinakawalan sa pagpigil ni Torbert kay Tyr, kaya hindi ito nakakamatay. Darkshire. Biglang namula ang mga mata ni Tyr. Naging dugo pula rin ang kanyang paningin. Nakikita lang ni Tyr ang silhouette sa unahan. Si Levi lang talaga ang silhouette na iyon. Sa ngayon, takot na takot si Levi. Hawak ang mikropono sa kanyang kamay, tinitigan niya si Tyr. Titig na titig sa kanya si Tyr na may duguan ng mga mata, na nagbibigay ng pakiramdam kay Levi na parang pinupuntirya siya ng mabangis na hayop. Ay! Ang lalaking ito ba ay tao o isang hayop? Si Levi ay disoriented, nakatayo na nakaugat sa lugar. Gayunpaman, sa mga mata ni Tyr, si Levi ay hindi si Levi. Sa halip, si Levi ay isang lalaking nakasuot ng itim na talukbong na nagpapakita lamang ng isang mata Darkshire. Ang mikroponong hawak ni Levi ay hindi sinasadyang naging isang stick ng dinamite sa paningin ni Tyr. Darkshire, gusto mong saktan ang pinakamamahal kong tao. Mangarap ka. Lumitaw si Tyr kay Levi sa isang iglap at hinawakan ang lalamunan ng huli, binuhat siya sa himpapawid. Naging maroon shade ang mukha ni Levi. Dahil sa kakulangan ng oxygen, nagsimulang maging blanko ang kanyang isip, at naramdaman niyang umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tyr, tumigil ka. Sigaw ni Torbert. Tinubukan niyang hilahin ang kamay ni Tyr. Ngunit ang layo, ngunit ang mga daliri ng huli ay tulad ng isang vice. Kahit ibigay ni Torbert ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya maigalaw ang kamay ni Tyr. Nasa bingit na ng huling hininga si Levi, ngunit sa mga mata ni Tyr, sinasakal niya ang lalamunan ni Darkshire. Wala siyang planong magpakita ng awa, gusto niyang basagin ang leeg ni Levi. Tyr Summers.
Sa pagkakataong iyon, natakot sina Winifred, Helen, at ang iba pa dahil hindi nila inaasahan na biglang magbabago si Tyr sa ibang tao. Gayunpaman, kahit na sumisigaw sila, hindi na nanambalik si Tyr. Hindi hanggang nagsimulang umiyak ng malakas si Blair Zia. Napailing siya. Hindi lang siya natakot sa grupo ni Levi kanina, nagulat din siya kay Tyr dahil hindi niya alam kung bakit biglang naging ganito ang kanyang pinakamamahal na ama. Umagos sa tenga ni Tyr ang iyak ni Blair. Sabay parang siya ay naantig ng malalim sa kanyang puso, ang nakakatusok na tunog na iyon ang nagpabalik sa katinoan ni Tyr. Pinitawan niya ang kamay niya at bumagsak si Levi sa lupa. Marahas na umubo si Levi bago tumitig kay Tyr, namumutla at takot na takot, habang ang sariwang hangin ay dumaloy pabalik sa kanyang mga baga. Ang pakiramdam na iyon ay parang naglalakbay papunta at pabalik mula sa impyerno. Blair? Blair? Don't cry. Daddy's here. Don't cry. Parang mabangis na demonyo kanina. Si Tyr ngayon ay nagsuot ng panic expression habang karga-karga si Blair sa kanyang mga braso. Huwag kang umiyak, Blair. Si Daddy ay paprotektahan ka. Naghihisteryoso pa rin si Blair, at si Tyr ay nalilito kung ano ang gagawin. Nagmamadaling lumapit si Winifred para suyuan ang kanilang anak, saka nag-aalalang tumingin sa asawa. Honey, anong nangyari sa'yo ngayon? Tanong niya. Ayos lang ako, sagot ni Tyr. Malakas niyang ipinilig ang kanyang ulo, sinusubukang gawin ang sarili na hindi gaanong nakakatakot. Okay ka lang ba talaga? Oo. Tumanggaw si Tyr. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Ako ay okay. Medyo padalos-dalos lang ako kanina dahil hindi ako nasanay na makakita ng mga immoral na bully na tulad ng mga taong ito. Tatawagan ko si Drake mamaya at paparusahan niya itong corrupted travel agency. Pagkatapos ng ating paglalakbay, hahayaan namin ang Autumn Field na bumuo ng industriya ng paglalakbay ng Con City. Oo. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang bus sa paanan ng Goddess Mountain. Sa paglalakbay, tinawagan ni Tyr si Drake Tucker upang sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon dito. Pagkatapos niyang marinig, agad na nag-alab sa galit si Drake habang nakakaramdam ng takot. Hindi niya inaasahan na ang isa sa mga tour company niya ay susubok na lokohin ang pamilya ni Tyr. Kasunod nito, nakailang tawag si Drake. Pagdating ng bus sa Goddess Mountain, nakahanda na ang district police ayon kay Drake sa mga tagubilin. Nang makapasok na ang bus sa hintuan nito, pinaalis ng mga pulis si Levi at ang malalaking lalaki. Ang kanilang kumpanya ng Grassy Travels ay pinarusahan din ng mabigat ni Drake, at ang sabi-sabi ay nawala na lang sa Con City ang may-ari ng kumpanya. Sa ngayon, matagal nang nilabag ng Whitesnake Production Crew ang Goddess Mountain. Napili na rin nila ang lugar na gusto nilang kunan. Tinawag ni Winifred si Lily Zimmerman upang kumpirmahin ang lokasyon ng huli. Pagkatapos, pinamunuan niya ang grupo paakyat sa isang kotseng panlalakbay sa bundok. Dahil nag-aalala si Torbert na baka biglang lumalaganap muli ang emosyon ni Tyr, iminungkahi niyang i-reserve ang buong sasakyan sa kanilang sarili. Sa pag-akyat, si Torbert ay nakaupo sa tabi ni Tyr sa buong oras, pinagmamasdan siyang mabuti, natatakot na siya ay maging agresibo muli. You don't have to be so nervous. I'm fine, sabi ni Tyr kay Torbert habang minamasahe ang kanyang temples. Torbert remained solemn as he said, Tyr, I keep feeling that something's wrong with you. Are you really okay? I should be. I guess. Nag-alinlangan si Tyr nang sumagot. But I've indeed felt it. Parang nasabi mo na. There's something in my body na parang medyo iba kumpara sa ibang tao. Kabanata 479. You deserve to be popular your whole life. Huminga ng malalim si Torbert Octavius, na natiling tahimik ng ilang segundo bago sinabing, nakumpirma mo na ba kung aling bahagi mo ang naiiba sa ibang tao? Hindi, sagot ni Tyr Summers. Siguro parang sa mga pelikula, I have a unique bone structure. Or maybe I'm an alien. Or maybe, it's the blood that are flowing in me. Or even the tissue that forms this blood, ang utak ko. Ang mga unang hula ni Tyr ay malinaw na isang biro na sinasabi niya kay Torbert, ngunit halatang seryoso siya sa kanyang huling dalawang hula. Dugo o ang tissue na gumagawa ng dugo, ang bone marrow mo. Ulit ni Torbert. Sa sandaling iyon, maging si Torbert ay natahimik. Malabo niyang naramdaman na ang sitwasyon ni Tyr ay lampas sa kanyang hula.
Sa katunayan, hindi lamang ito nalampasan ang mga pagpapalagay ni Torbert, ngunit maging si Tyr ay naguguluhan. Mas mabuting magpatingin ka sa ospital kapag nakabalik na tayo. Nag-aalala ako na baka magdulot ka ng gulo sa hinaharap, seryosong sabi ni Torbert. Ngumiti si Tyr. Sa totoo lang, nakakakuha ako ng buong check-up bawat taon, ngunit wala silang mahanap na anumang problema sa akin. Dito, muling minasahe ni Tyr ang kanyang mga templo. Marahil ay dahil pa rin sa Darkshire. Torbert, I'll be relying on you. You have to protect my family, because only you are more powerful where you're asleep than awake. Pakiramdam ko ay malapit nang lumitaw si Darkshire. Baka matapos ko na siyang sirain, mawawala na ang pressure ko at hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Sana nga, sagot ni Torbert. With that, hindi na nagsalita si Torbert. Lumingon siya sa labas ng bintana, ninanamnam ang tanawin ng Goddess Mountain. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay narating na ng naglilibot na sasakyan ang tuktok ng Goddess Mountain. Napakalaki ng tuktok ng bundok. Bilang isang tourist spot, mayroong maraming mga hotel at rural tourism sites dito. Mayroon ding ilang mga monasteryo. Ang pinakasikat na lokasyon dito ay ang Peach Forest. Noon pa lang daw, noong bumaba ang 7 diwata sa lupa, nagtanim sila ng peach garden dito. Bukod dito, mayroong Fairy Gorge, kung saan bumagsak ang spring water mula sa isang talon, na bumubuo sa spring pond. At sa mga alamat, itong spring pond daw ay kung saan naliligo ang mga diyosa. Ang lokasyon ng paggawa ng pelikula na pinili ng production crew ng Whitesnake ay itong spring pond. Pagdating ng grupo ni Tyr, kinukunan ng crew ang eksena ni Agnes White na nag-transform bilang tao. Si Agnes ay lilipad palabas ng kuweba, sa pamamagitan ng talon, at dadaong sa spring pond upang linisin ang sarili. Si Snow Fenner ay tiyak na isang profesional na artista. Bagamat siya ngayon ay itinuturing na isang A-list na celebrity, ito man ay wire flying o ilang mga mapanganib na stunt, ginawa ito ni Snow sa kanyang sarili nang hindi ginagamit ang kanyang stunt double. Seryoso din siya sa paggawa ng pelikula, naninindigan na gawing pinakamahusay ang bawat frame at ganap na nakikipagtulungan sa direktor. Si Graham Cabot ay isang lokal na sikat na first-rate na direktor, kaya ang kanyang profesionalismo ay hindi dapat tanungin. Nangangailangan siya ng pagiging perpekto para sa bawat frame at patuloy na mangangailangan ng ilang pagkuha bago aprobahan ang kuha. Gayunpaman, hindi kailanman nagreklamo si Snow, ganap na sumusunod sa kanyang mga kahilingan. Pagkalipas ng maraming taon, si Snow ay magiging isang malaking tanyag na tao sa buong mundo, sikat sa buong mundo, habang si Graham ay naging isang kilalang direktor sa buong mundo. Sa tuwing naaalala ni Graham ang kanyang unang pagkakataon na nakikipagtulungan sa Snow on Whitesnake, a devastating romance, ang kanyang mga labi ay mapupungay sa isang mahinang ngiti habang sinasabi, sa gayong mga talento, ang isang masipag at seryosong aktres na tulad niya ay karapat-dapat na kilalanin sa buong mundo at maging sikat sa buong buhay niya. Nang makita si Tyr at ang kanyang pamilya na dumating sa lokasyon ng paggawa ng pelikula, si Lily Zimmerman ay agad na nagmadaling pumunta sa kanila. President Zia, Kuya Tyr, nandito ka na. Oo. Tumango si Winifred. How's the film, man? Is everything going smoothly? Yeah. Everything's going well, nakangiting sagot ni Lily. Si Director Cabot ay sikat sa kanyang larangan, at ang mga pamamaraan ng paggawa ng pelikula ng kanyang koponan ay napaka-advance. Magagawa rin ni Snow ang pressure, kaya naniniwala ako na kapag natapos na ang paggawa ng pelikulang ito, makakatanggap ito ng malaking atensyon. Oo, naniniwala din kami dyan. Sa sandaling iyon, pagkatapos ng 7 o 8 pag-ulit, sa wakas ay natapos ni Snow ang wire flying scene kung saan siya tumusok sa talon at lumubog sa spring pond. Alam man ng lahat ng naruroon na umaarte lang siya, tila binuhay ni Snow ang karakter ni Agnes White, hanggang sa punto na lahat ng tao sa lokasyon ay naabsorb sa kanyang husay sa pag-arte. Para bang si Agnes White ay tunay na lumitaw sa talon at nahulog sa spring pond upang maligo. Ang eksenang ito ay talagang banal. Ang lalaking may balbas, si Director Cabot, ay sumigaw ng isang hiwa sa labis na pananibik matapos kunan ang mahabang eksenang ito, cut. Tumayo siya, nagmamadali siyang lumapit kay Snow, walang katapusang pinupuri ito, Miss Fenner, ang iyong pagganap ay walang kamali-mali. Sa eksenang ito bilang simula ng pelikula, magiging perpekto ito. Miss Fenner, walang dod ang isa ka sa pinakamagaling at pinaka-profesional na aktres na nakilala ko, si Bearded Cabot. Bilang isang lokal na sikat na direktor, si Graham ay kilala na napakatigas ang mukha.
Siya ay malupit sa mga artista at bihirang purihin ang mga ito. Ang huling performer na pinuri niya ay naging isang sikat na artista sa pelikula. Para sa isang baguhan tulad ni Snow, ang pagkakaroon ng papuri mula kay Graham ay talagang isang mahalagang bagay sa kanyang karera. Salamat sa papuri mo, Mr. Director. Basang-basa ang nyebe pagkalabas ng lawa. Nang makita niyang dumating na ang grupo ni Winifred ay dali-dali siyang pumunta sa kanila nang hindi muna nagpalit ng damit. Ate Winifred, Kuya Tyr, nandito ka na. Nagmamadali ding lumapit si Graham sa kanila at binati ang grupo ni Winifred. Pagkatapos ng lahat, si Winifred ang tunay na may-ari ng Autumn Media, at ang kanyang kumpanya ay namumuhunan sa produksyon na ito, kaya si Graham ay teknikal na nagtatrabaho para sa kanya. Oo, andito na tayo. Nakumpleto na ba ninyo ang mga kuha nyo para sa araw na ito? Snow, tingnan mo, basang-basa ka na. Pilasan mo na at magpalat ka na bago ka nilalamig, sabi ni Winifred. Nakangiting sagot ni Snow, Ate Winifred, hindi naman ako ganun kaina. Noon, maliit lang ang role ko, hindi naging problema sa akin ang pagbababad sa tubig buong araw. Gayunpaman, agad na sumigaw si Graham, Miss Fenner, hindi ka na gumaganap ng maliit na papel. Ikaw ang pangunahing babae. At masisiguro kung magiging malaking bituin ka sa hinaharap. Isang sikat na sikat sa buong bansa, at maging sa buong mundo. Kabanata 480. Monk on the Hilltop. Ang pagkakaroon ng ganoong mataas na papuri mula sa isang kilalang direktor tulad ni Graham Cabot ay hindi lamang nagpasaya kay Snow Fenner, kundi pati na rin sa kanyang manager na si Lily Zimmerman, at Winifred Zia. Sumagot si Snow na may malaking ngiti, I'm counting on your words, Director Cabot. Haha, honest lang ako. Para sa isang mahigpit na direktor na tulad niya, ang pakikipagkite sa isang aktres na kasing husay ni Snow ay isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Sige. Tapos na ang filmang para mamayang hapon. Nag-reserve na ang crew namin ng hotel sa tuktok ng Burol. Tara, dumiretso na tayo para sa hapunan, at pagkatapos nito, may night scene tayo, kaya magsikap tayo, ani Graham. Oo. At kaya, ang mga tripulante ay nag-impake at lumipat sa hotel. Bandang gabi na noon. Ang hotel na inilaan ng Whitesnake production crew ay nasa gilid ng burol. Sa harap ng hotel ay may recreational area kung saan makikita ang paglubog ng araw. Maraming tao ang agad na naakit nang makita ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang ganda ng sunset. Tere dun tayo manood, sabi ni Tyr, bitbit niya si Blair at hawak ang kamay ni Winifred habang tinatahak nila ang malaking bato sa isang sulok. Pagdating sa bato, ang pamilya ng tatlo ay umupo upang panoorin ang malayong paglubog ng araw na may malabong ngiti sa kanilang mga mukha. Napakasarap kung magtatagal ang sandaling ito ng tuluyan, ang hinagpis ni Tyr sa kanyang puso habang hinahaplos ang maliit na ulo ni Blair at sinulyapan si Winifred. Palagi siyang nasa landas tungo sa pagiging mas malakas, ngunit hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas o makakuha ng kapangyarihan. Dahil sa lakas lamang niya mapoprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang nangganyo sina Tyr at Winifred, habang tinatangkilik ang tanawin, itinuro ni Blair ang isang maliit na tuktok ng bundok sa hindi kalayuan at napabulalas, Tatay, tingnan mo kung ano ang ginagawa ng matandang lalaking iyon. Lumingon sa direksyon na tinuturo ni Blair, si Tyr at nakita ni Winifred ang isang matandang monghe na may puting buhok at balbas, nakatayo sa isang paa sa dulo ng munting burol. Ang mukha ng matandang monghe ay natatakpan ng mga pinong linya at kulubot, ngunit mayroon siyang ethereal na aura. May long sa kanyang baywang at isang mahabang espada sa kanyang likod. Sa likod niya ay isang matarik na bangin. Siya ay nagbabalanse sa isang paa sa dulo ng isang 10,000 talampakan na tuktok ng burol, na walang takot sa simoy ng gabi o ang matarik na talon sa ibaba. Nagpakita ng aura ng kalmado ang matanda. Para siyang sumasaludo sa langit sa ganitong paraan ng pagsasanay. That is a monk who lives on this goddess mountain, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Director Cabot sa tabi nila. Sinasabi na ang mga tunay na monghe ay nagsasanay dito sa Goddess Mountain at napakalakas nila. Noon, sinabi ng isang kaibigan ko na nakilala nila ang isa dito, at nababasa ng monghe ang kanilang kapalaran o neresolba ang kanilang mga alalahanin. Napakatumpak ng patnubay ng monghe, at pagkatapos na malutas ang kanilang mga problema, ang aking kaibigan ay nabuhayan ng loob at masigla. Baka sa mukha ni Graham ang pananabik. Mukhang ang swerte natin ngayon.
I think may makikita tayong master na nagte-training doon sa taas habang nag-e-enjoy tayo sa sunset. Noon pa man ay gusto ko nang makakuha ng master na magsagawa ng divination sa akin. Gusto kong magtanong sa kanya na kapag nakilala ko ang isang artista ay masisiyahan ako kasama siya. Pero pagkatapos makipagkita kay Miss Fenner, mukhang hindi na kailangan ng serbisyo niya. Nilinggan ni Graham si Snow at ang iba pa. Miss Fenner, do you guys want your fortunes told? Tanungin mo siya kung kailan ka sisikat sa buong mundo. Umagalpak ng tawa si Snow. Director Cabot, I think it's better to go with the flow na lang. Isa pa, napakalayo ng monghe na yan sa amin. Pagdating namin doon, baka wala na siya. Totoo yan. Ganyan ang istruktura ng tuktok ng burol ng Goddess Mountain. Ang isang tuwid na linya na distansya ay halos 100 metro lamang, ngunit upang makarating doon ay medyo magtatagal. Si Tyr ay kasalukuyang nakatitig sa monghe, malalim ang iniisip. Sa sandaling iyon, biglang kinuha ng matandang monghe ang lang sa kanyang baywang. Sa pagkakaroon ng alak sa kakaibang sisidlan na ito, binuksan ng monghe ang lang at ibinalik ang kanyang ulo, hinayaan ang alak na dumaloy sa kanyang lalamunan. Nagkaroon ng pakiramdam ng pagpapalaya sa eksenang ito. Kahit na ang gayong mga post na ipinapakita sa mga pelikula ay hindi maihahambing sa kung gaano natural ang ginawa ng matandang monghe. Dahil sa mga gawi sa trabaho, hindi napigilan ni Graham at ng kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang mga gamit at itutok ang mga ito sa matandang monghe. Nagkaroon ng bulalas ng kaluwagan na malinaw na maririnig kahit sa layong 100 metro ang layo. Makikita ang matandang monghe na inihagis ang kanyang lang sa hangin. Habang ang lang sa himpapawid ay hinugot ng matandang monghe ang espada sa kanyang baywang. Kaagad, sinimulan niyang i-swing ang kanyang talon sa tuktok ng bundok na may ilang square feet na espasyo sa ibaba. Ang kanyang mga galaw ng talon ay nagpapalit-palit sa pagitan ng mabilis at mabagal, tulad ng isang magulong karagatan kung minsan, pagkatapos ay nabawasan sa isang mahinahon na tahimik. Ang kanyang mga galaw ay hindi magarbo, ngunit sa tuwing ang lang ay nahulog pabalik, ito ay itinutulak pabalik sa hangin ng espada ng matandang monk. Sa isang makitid na espasyo na may matikas na espada, para bang ang lang ay naging isang sprite, lumilipad sa paligid ng matandang monghe habang ginagawa niya ang kanyang mahiwagang kakayahan. Sa kabilang panig, sina Graham, Snow, at ang iba pa ay nabighani sa pagtatanghal na ito. Kahit na gumamit sila ng computer upang likhain ito sa pamamagitan ng mga espesyal na epekto, imposibleng maabot ang mga antas ng kung ano ang nasaksihan nila. Ito ay masyadong maganda at ethereal, na para bang isang matandang Diyos ang bumaba sa lupa. Ang lahat ay namangha sa kakayahan ng matandang monghe. Tumayo si Tyr. Winifred, huwag mo na akong hintayin na magsimula ng hapunan. May itatanong ako sa monghe na iyon. Hindi na hinintay na sumagot si Winifred, tumalikod na si Tyr para umalis. Nang madaanan niya si Torbert, nagpalitan sila ng tingin ng walang sinasabi. Ngunit iyon ang pinakamagandang uri ng komunikasyon na hinihiling ni Tyr kay Torbert na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, habang ipinapahayag ni Torbert ang kanyang pangunawa. Pagkatapos noon, sa isang kisap mata, nawala ang silwete ni Tyr sa di kalayuan, agad na nawala sa lugar ng paningin ng grupo. Sa layo na hindi bababa sa 100 metro sa pagitan ng dalawang taluktok na ito, ang isang regular na tao ay hindi naabot ang kabaligtaran na tuktok mula sa hotel sa loob ng wala pang 2 oras. Ngunit si Tyr ay hindi isang regular na tao. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa karaniwang tao. Habang nasa daan, napuno ang isip ni Tyr ng eksena ng matandang monghe na ito na nagsagawa ng sword dance sa tuktok. Para sa mga manunood, malamang na akrobatiko lang ang swordsmanship ng matandang monghe, ngunit iba ito para kay Tyr. Mula sa distansyang iyon, ramdam na ramdam niya kung gaano pambihira ang pagkaespada ng monghe.